So, dalawang bagay, no, ang natutunan ko, na-realize ko, kung bakit lumalaki ang ganong negosyo, nagbigay ng 1,000,000 stocks, pero hindi sila nalulugi. Talagang yun pa rin yun. Kung 1,000,000 yung nilagay niya, 1,000,000 pa rin niyang babalik. Sa mga negosyo diyang sari-sari store business na nahihirapan, no, na maiwanan yung negosyo, no, pagod na pagod sa kanilang trabaho, wala kayong ginawang sistema para makita kung nawawala ba yung stocks nila, di ba? Problema nyo to kadalasan. At kung isa kang sari-sari store business na problema mo rin yung ganyan, ang video ito ay para sa'yo. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na karanasan sa pagpapatakbo ng isang negosyo, maraming negosyo, basta maraming luging negosyo. At ang business namin ngayon na gumagana, kumikita ay ang salon. Zel Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao. So dito tayo ngayon sa area, kasi bumili ako ng tubig sa mineral water station. Kasama ko si Scarlett, mag-hi ka muna. At si Natalie, yeah. So lagi kaming magkasama niyan. Ganito yung buhay namin. Wala kasi kaming katulong, no? Pero meron kaming salon na negosyo. Kasi maganda yung ginawa naming sistema. At kung gusto mo matuto, like and follow, Jeff Cinco. So naitopic ko tong problema sa sari-sari store business, no? Kasi meron din akong sari-sari store business. Una kong negosyo, sari-sari stores dito sa Digos. Malaki yung kapital ko, pero nalugi rin. Kasi, yun din, problema nyo rin. Yung tauhan natin, naglagay tayo ng tauhan, pero yung benta, hindi nire-remit, hindi nililista. Tapos, adik pa sa ML, no? Sige, attack ng attack. ML ng ML. Tapos, yun, lakas pa manigarilyo. Kaya yan yung mga problema ko talaga dati. At noong 2014 pa lang, nandun pala ako sa Davao. No, nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng mga junk foods pa ang tawag doon. Hindi ko rin alam. Ewan ko, basta comment kayo kung ano yung tawag doon. Malaking kumpanya na ang produkto nila yung mga chippy, yung mga basta junk foods pala yon. Bali sa Jack and Jill ako nagtatrabaho dati, no? At siyempre natanggal tayo doon. Hindi, umalis ako doon. Pero ito yung nakita kong sa tagal-tagal kong nagninegosyo. Kaya nga yun yung negosyo ko, sari-sari store business, kasi galing ako ng Jack and Jill, no? Naging ahente ako. At sa tagal kong naging ahente doon, mga 6 months siguro, pero hindi naman 1 year. Hindi ko maintindihan kung bakit yung yung kumpanyang yon napakalaki, pero kaya nilang magbigay ng stocks kasi may panel kami, yung ginagamit namin truck. Yung stocks doon, kaya naming maglagay ng 1,000,000 doon, pero ang nakapagtataka dito, hindi ko sila mananakawan. Ay, mananakawan. Hindi sila mananakawan, hindi ako magnakaw, ha. Yung ibang hindi talaga mananakawan. So naguguluhan ako kung paano nila ginawa yung sistema na yon. Hanggang sa last 2 months lang yata, na-realize ko na kaya pala hindi sila mananakawan dahil sa dalawang bagay, no? At kung gusto mong malaman, no, isa kang sari-sari store business, sari-sari store owner, na ang problema mo yung inventory, yung stocks, yung display, yung load, basta yung mga ganyan, hindi nila nililista, hindi mo namo-monitor, nako, problema nyo talaga yan. At dahil dyan, meron akong magandang kurso na ibibigay sa inyo. Hindi, biro lang. So, dalawang bagay, no, ang natutunan ko, na-realize ko, kung bakit lumalaki ang ganong negosyo, nagbigay ng 1,000,000 stocks, pero hindi sila nalulugi. Talagang yun pa rin yun. Kung 1,000,000 yung nilagay niya, 1,000,000 pa rin niyang babalik. Di ba? Kasi sa unang bagay, ngayon ko lang na-realize. Unang-una, tuwing interview, tatanungin kanila tungkol sa trabaho. Explain nila, ganito yung trabaho. So, ang pinakauna pala doon, accountability. Accountability na kung anong mangyari sa stocks,
responsibilidad mo yan. Ito yung problema sa ating sari-sari store owner, no? Matagal ako dyan, 1 taon. Lugi. Ang problema natin, maglagay tayo ng tindera, o kung sino man, tauhan. Tapos, hindi natin, mamaya na nga lang, kunin ko muna yung tubig. Taglit. So, balik tayo. So, ang problema nating mga owner dyan o may-ari ng sari store, malamang kukuha tayo ng tindera, tauhan, pero ang binigay lang natin na trabaho sa kanila ay magbantay, magtinda. Yan lang, di ba? Wala tayong binigay na ibang trabaho. Basta magbenta lang sila. Magbenta lang. Ito, ibenta nyo. Pero, yung inventory, malamang sasabihin mo, hindi ko ma-inventory yan. Ang dami-dami niyan. No? Pero hindi ako naniniwala doon. Kasi, kaya nga ng 1 milyon nung panel na yon, nung company na yon, kaya niyang maglagay ng 1 million stocks nang hindi siya mananakawan. Kaya, malamang yung sari-sari store business mo, hindi siguro umabot ng 1 million stocks yan. Sige daw, pakibilang mo. Comment ka, baka umabot rin. At masumbong natin sa BIR. Biro lang. Pero ang totoo, ang kulang sa atin, kulang tayo ng accountability kung tawagin. Ngayon ko lang naalala, pasensya na. Wala tayong binigay na trabaho o ano man ang responsibilidad nila. Basta ang sa atin lang magbenta, magtinda. Wala tayong inventory, walang full responsibility yung tauhan natin. Sa amin kasi, nung nandun pa ako sa Jack and Jill, sabi dun sa sa akin, ang laman ng stocks na to i 1 million nung 1 million yung laman. Ngayon, kahit anong mangyari dyan, dapat 1 million pa rin yung laman. Hindi pwedeng mawawala yan. Hindi pwedeng maging 200,000 na lang tapos ang natira, tapos ang benta mo 100,000. Nasaan yung ibang stocks? So habang naintindihan ko yan, nung nakaraang 2 buwan lang din, kaya pala ganon, no? Kaya pala ganon na nagtataka ako, bakit ang dami naming truck, mga 50 siguro kami. Pero hindi sila mananakawan. Kasi tuwing monthly yan every month. Kukuha kami ng stocks. Tapos check ng taga-inventory yan. Check niya, yung benta mo 500,000. Yung natira mo dapat is 500,000. Kung sasabihin mo ngayon, sinabi ko, sir, di ko alam sir, anong nangyari dyan sir, basta ang benta ko 500,000 pero ang natira niyan 100,000 na lang. Hindi sila papayag sa ganong explanation. Ikaw yung may responsibilidad dyan sa stocks na yan kasi ikaw yung may hawak Saan napunta? Ikaw lang yung may karga dyan. Ikaw lang yung may dala niyan. Ikaw lang yung may susi niyan. Ikaw nagbebenta niyan. Kaya, short ka. At sa namin, sa tagal ko doon, ilang beses ako na short. Dahil marami talagang magnanakaw dyan. Pati kasamahan mo. Kasi meron yung driver, tapos pahinante, tapos ikaw ahente. Yung iba naman, ahente, driver. Yung iba naman, merong pahinante, merong driver, merong ahente. So, maswerte ka kung hindi magnanakaw yung kasama mo. Pero kadalasan talaga short talaga dyan. Ang dami kong short yan nung kaya tumigil na lang ako. Pero ngayon naintindihan ko na at eto ang malaking malaking tulong sa mga sari-sari store business, no? Na ganito ang gawin nyo. Kumuha kayo ng tauhan pero mag-inventory muna kayo. Mag-inventory muna kayo. Ganitong palagay nyo. Dapat
Sa una pa lang, ito yung pangalawa. Sa una pa lang, ilista nyo muna lahat. Halimbawa, ang stocks mo ay worth 100,000. Tapos, ang markup mo dyan is 20%. So, i-times mo na lang na 20,000 yung tutubuin yan. So, dapat meron silang 120,000 na ibabalik. Ngayon, pag hindi na ibalik yung 120,000, hindi nabenta lahat. Ibig sabihin, hindi nabenta lahat. Yung nabenta lang is mga 50,000. So, dapat yung i-inventory nyo is abot ng 70,000 kasi yun yung natira eh. At ngayon ko lang na-realize na lugi na yung sari-sari store business ko. Pero sana makatulong to sa inyo na ganyan ang gawin yung sistema. Unang-una, magbigay ng full responsibility, accountability sa inyong tauhan. Na kung ano mang mangyari dito, na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 tapos 20% yung markup ko, dapat ang maibalik dito is 120,000 pa rin kasi hindi pwedeng naging 50,000 na lang bigla. Ganyan pala dapat yon. At kung meron kang sari-sari store ngayon, alam mo na, di ba? Yung load, lista mo muna, ganito yung patong dyan, ganito yung markup dyan. Dapat itong 1,000 ko, ganito yung balik. Huwag mo nang sasabihin sa akin na hindi magkapareha ang problema mo na yan. Ako ba mo problema dyan? Binigyan na kita ng technique sa pagpapatakbo ng sari-sari store, di ba? So, yan lang, sana makatulong. Merong aral na makuha na mahirap talaga kasi nung nakaraang buwan, galing kaming Surigao, pumunta ako sa tita ko sa may Tagum, dumaan ako. Problema niya rin kasi meron siyang sari-sari store. Meron din siyang tindera. Tapos, minsan daw hindi magkaparehas yung benta na binibigay. Wala rin silang listahan, kaya problema. Yan din yung gusto kong masolusyonan nyo na yung benta dyan, inventory muna. Tapos, ilista nyo lahat ng magkanong tubo dyan. Halimbawa, sabon, tubo mo dyan, 2 piso. Ilista mo, ganito, daming sabon. Huwag mo sabihin mahirap mag-inventory. Kwento mo na lang yan. Diba? So, sana comment ka kung meron kang natutunan. Kung wala, bahala ka sa buhay mo. At kung gusto nyo pang matuto sa pagpapalaki ng negosyo, like and follow Jeff 5. Ituturo ko kung paano namin pinalaki ang aming salon business na meron ng 4 na branch ngayon. At maaaring ngayong taon na to magdadagdag tayo ng isa. Kakabukas lang ng Turil branch, pero magdadagdag pa tayo ng isa ngayong taon na to sa secret. Yan lang, follow nyo ako at kung nahihirapan kang palaki ng iyong salon business, abangan nyo, malapit ang magbubukas ng franchising ang Zen Salon. Ang malakas ang salon ng Mindanao. Kaya hindi ka na mahihirapan dahil meron ng sistema, may solid na market na, may customer ng napakadami, At syempre, napakalupit na serbisyo namin. Napakagaling ng tauhan namin. 'Di ba? So, yan lang. Like and follow up, share mo na rin sa ibang mga tauhang merong sari-sari store business nang matulungan din sa ganong problema. Yan lang, bye-bye! Trabaho tayo!